Okay, so let's start. So situation, a three-span beam is simply supported at A, B, C, and D. We are given the following loads. Total factor dead load is 18 kilonewton per meter. Factored live load is 11.5 kilonewton per meter. And the length L is 8 meters. So basically, the figure here is ano lang siya, three-span beam. So bali, so ito yun. And meron tayong mga simple supports. So this is one. Here's another. And the last one. Ayan. So yun yung three-span continuous beam natin. Tapos pangalanan natin, ito yung A, B, C, and then B. Ayan. So simple supports lang daw yung mga yun. And then we have the factored loads. And then sabi, applied live load pattern loading. So for number one, what is the maximum reaction at B? Number two, what is the maximum shear at B? And what is the maximum moment at B? So actually, for all three questions, ang tinatanong lang sa atin is yung sa point na to. Okay? And likewise, we are also given the live load patterns. Now, the difference with this, the sa mga previous examples would be, ito ay three-span continuous beam. No? So of course, dahil three-span yung beam natin, ang gagamitin lang natin na pattern loading ay dapat yung pang 3 span din, no? So if you notice, tatlo lang tong span na to. And hindi valid, of course. Hindi valid yung pang 4 span na shear and moment diagram, no? So that's, I think, pretty much common sense. So kaya kapag ka 3 span yung beam, kailangan gagamitin natin 3 span din yung pattern loading. So ito dito, meron tayong full load. Dito, ano lang, 2/3 lang. So dalawang span, yung isa wala. Tapos meron din tayong dalawang span magkabilang dulo lang ang meron. Okay? And actually, meron pang isang ano dyan, pattern na hindi included dito. Yun ay kapag yung nasa gitna naman yung load. No? However, dahil itong tatlo lang yung binigay, so ang ibig sabihin lang nun, kung halimbawa board exam to, no? Tatlo lang yung binigay na pattern load, although meron pa naman sanang isa na wala ito, tapos meron dito sa gitna. So kapag ganun, ibig sabihin lang, yung pangatlong yon potentially, hindi yun yung mag-govern, no? So you don't really need to think about that pagdating sa actual board exam. Kasi ang binibigay naman ng examiner is yung relevant na pattern loads na magagamit mo dun sa questions niya. Okay? So dito, focus tayo sa B. And likewise, yung para sa dead load, no? Yung para sa dead load ay ilo-load natin sa buong 3 span because there is no such thing as pattern loadings for dead load. Because when we say dead load, ibig sabihin, permanent yung loads na yon, no? So it will be acting the entire beam. So the value for that is 11.5. So factored na naman to, so kaya we don't need to worry, no, about 1.2 and 1.6. Well, for the dead load, so 'di ba ang hinahanap natin reaction dito, no? Maximum possible reaction sa B. So kunin muna natin yung reaction sa B due to dead load. And from the given pattern for this one, lumalabas ito yung reaction natin sa B, no? 1.1 WL. Okay, so nga pala, this is 8 meters. Ayan, okay? So that is 1.1 W dead load times L. So that gives us 1.1 times 18 times L, which is 8. Okay, and from here, we will be able to calculate the reaction of the dead load or the reaction at B due to dead load. So that would be 1 times 18 times 8. Okay, so that is 158.4 kilonewtons. Ayan. Okay? So next, kunin naman natin yung reaction sa B due to live load. So for live load, ganun ulit, we have to look for the highest possible reaction sa B.
So ako, ito yung B, pwede rin ito yung B. So parehas naman sila. So for this particular pattern, 1.1 WL. For this particular pattern, lumalabas ito yung B. So that is 1.2 WL. So mas malaki yun. Pwede rin naman na ito yung maging B kasi like I said before, mirror lang naman yan, no? Kailangan mo reconsider yung mirror. Kaya lang, for this case, mababa yung value nito. Only 0.45 WL. So, mas mag-govern ito. So, for the last pattern, as we can see, na, yung B natin ay parehas 0.55 WL. So, hindi yan yung mag-govern. So, mag-govern natin ngayon na pattern ay yung ganitong pattern sa live load. So, 1.2 WL. So, therefore, ito yung live load natin. Okay, so that is your 18 kilonewton meter. Okay? So that is 1.2. So 1.2 W live load times L. So that is 1.2 times 11.5 times 8. Okay? So linawin ko lang ha, baka isipin nyo itong 1.2 load factor yan. Hindi ha, dito yan nagaling. Okay, 1.2 WL. Alright, so the value is 1.2 times 11.5 times 8. And that would give us 110.4 kilonewton meter or 110.4 kilonewtons. Okay? So therefore, the maximum possible reaction for B due to the combination of the dead and the live is simply this plus 158.4. And that gives us 268.8 kilonewtons. All right? And that would be our answer. Okay? So that's letter D for number 1. All right, next. What is the maximum shear at B? So for maximum shear at B, so sinabi shear, no? So once again, yung load natin for dead load ganito. Ganito dapat, 'di ba? So lumalabas ito pa rin yung magiging ano natin, loading natin. All right, for the dead load. So lagay ko lang dito yung para sa number 2. So kopyahin lang natin 'to. So like before, yung dead load natin is dito pa rin mag-act for the entire span. So that's your 18 kilonewton per meter. Now for the shear at B, no, due to dead load. So bali ito lang titingnan natin ito. Okay, and like I said before, no, I emphasize na dun sa particular point na yon, meron dalawang shear. Sa kaliwa niya, 0.5 WL. Sa kanan niya, 0.6 WL. Okay, so dalawa yung shear niya, no? So, eto medyo tricky. Kasi di ba, normally kapag tinatanong sa exam, sinasabi na, what is the shear at this point on the span AB? Kunwari, sabi niya on the span AB. So, ibig sabihin niya, nasa kaliwa yung ibig niya sabihin. Pero pwede rin naman kasi sabihin na, what is the shear at B on the span BC? So, ito namang nasa kanan yung gagamitin. So, nakaspecify kapag ganun. Sa case na to, hindi nakaspecify. Basta, ang sabi niya, basta hanapin mo yung maximum shear dun sa B. So, dalawa yan. Pwedeng itong nasa kaliwa at pwedeng itong nasa kanan. Ngayon, obvious naman na itong nasa kanan yung mas malaki. Kaya isipin natin na, oh, ito yung ano, ito yung mag-govern, di ba? Kaya lang, we also have to check kapag ka nag-live load pattern na tayo. Pag nag-live load pattern tayo, ito pa rin yung mag-govern kung ito yung gagamitin mo na pattern. However, tignan nyo to. Kapag ito yung ginamit natin na pattern, tingnan nyo yung mangyayari sa left and right ni B. Yung shear niya sa left, 0.617 WL. Okay? Yung shear niya sa right, 0.583 WL. So ano mag-govern? So ito, mag-govern ito nasa left. Ngayon, paano natin pagko-combinein yung galing sa dead load na nandito at saka galing sa live load na nandito? So pero i-prove ko lang muna guys ha, na itong part na to, hindi na to mag-govern kasi itinan nyo naman yung shear niyan, mababa. 0.55 WL lang. Ito 0.617 eh. Nasa mababa. So hindi na natin ito i-consider ha. Dito na tayo tumingin.
Bali, ito yung magiging live load ito yung magiging dead load natin. Kasi ito naman yung magiging live load pattern natin. However, kapag tinignan natin maigi, no? So, dito sa dead load, ang mag-govern ito nasa right side. Pagka live load, ang mag-govern yun nasa left side. So, ibig sabihin ba nun, kapag kukumpitin ko yung shear due to dead load, ito ang gagamitin ko. Tapos yung shear due to live load, ito ang gagamitin ko. Tapos ipag-add ko sila. So, yun yung pagkakamali natin. Kapag gagawin natin yun, magkakamali tayo. Why? Kasi hindi po natin pwedeng ipag-add itong dalawang to. Kasi ito representing the shear on the right side of point B. While this one is representing the shear on the left side on the shear at B. Okay? Kaya wag natin yun gagawin. Actually, nasa choices yan. Pakita ko mamaya. Pero mali yun. No, mali yun. Ang dapat natin gawin is mamili ka lang ng isang side. For this case, dahil mas malaki ito, ipapartner ko siya dito. Ito ko siya ipapartner. And then i-check natin silang dalawa kung yung total ba nila mas malaki compared sa total kapag ito naman at saka ito yung pinagsama. Okay? So dapat left sa left, right sa right yung magkasama. Hindi pwedeng irarambol mo yung shear sa magkaibang side. Okay? So you have to be careful with that. So ibig sabihin dito, kailangan natin i-check parehas, no? Although sure na naman tayo na ganito yung magiging maximum na shear or load pattern para sa maximum shear sa B, hindi lang muna tayo sure kung nasa ang side yon. Okay? Kasi pwedeng nasa left side, no? Left side ng B or pwedeng nasa right side ng B. Okay? And then let's compute. Bali ganito. So sa left side, ang dead load natin ay 0.5 WL. Ang due to live load natin, 0.617 WL. Okay, kapag nasa right naman, ang shear natin sa dead load ay 0.6 WL. Okay, at yung shear natin sa live load would be 0.583 WL. Ayan. So again ha, bawal itong pagsamahin. Ito hindi mo pwedeng i-add dito. Kasi ito nasa right, ito nasa left. Okay? So ngayon, dito pa lang, pwede na natin malaman kung alin yung mag-govern eh. Pwede mo na silang pag-addin. So kapag sa left, yung magiging shear natin sa B na combination na ng dead tsaka live, ay pag pinag-add mo yung coefficients, you have 0.5 plus 0.617, that gives you 1.117 WL. No? Sorry, mali pala ito. No? Pwede mo tong gawin assuming that W is the same. Yun nga pala, magkaiba nga pala yung W natin dito. So let me scratch that out. So, pwede mo tong gawin if same ng W, kaya lang magkaiba nga pala. Okay? So, ito ay W ni dead load. Ito W ni live load. Ito rin. So, dito literal na kailangan natin i-check parehas, ha? So, sa right muna tayo, sa left muna tayo mag-start. So, yung shear due to dead load ay 0.5 times W dead load is 18 and then span is 8. The value is 72 kilonewtons. Yung shear naman due to live load sa left ay 0.617 times W live load 11.5 times span 8. So that is 0.617 times 11.5 times 8. So that gives us 56.764. Okay, so therefore yung total niyan, dead plus live ay plus 72. That gives us 128.76. Ayan. Okay? Now, what about yung sa right? So, sa right naman tayo. Sa right, yung dead load natin would be 0.6. W dead load is 18 times 8. So, that gives us 86.4 kilonewton. While yung shear natin sa due to live load is gonna give us 0.583.
times 11.5 times 8. And that's gonna give us 53.636. So therefore, the total shear at B due to the combination dead and live is plus 86.4. So that gives us 140.04 kilonewton. Alright? And dahil mas malaki ito, ibig sabihin yung right side ng B yung mag-govern. So therefore, this will be our answer. Ayan. Okay? And therefore, ang sagot natin sa number 2 ay letter C. Okay? So baka kasi ang gawin nyo ganito eh, no? Baka kasi ang gawin nyo ganito dito sa dito sa dead load, mas malaki yung 0.6, di ba? Ayan, plus sa live load mas malaki yung 0.617 times 11.5 times 8. Pag in-add mo, mas malaki talaga yan, 143. Okay, 143. Nasa choices yan. Ayan o. 143.16, which is wrong. Kasi hindi natin pwedeng pagsamahin yung shear na magkaibang side nung point. And that's something that we need to be careful with. Okay? And lastly, find the maximum moment at B. So sa moment naman, walang kaso kasi isa lang naman lagi yung moment for a specific point. So mangyayari lang ngayon for moment, so number 3. So ganun pa rin, i-load natin yung beam ng buo para sa dead load. Ayan, so 18, no? Tapos yung magiging moment natin sa B due to dead load would be, tingin tayo dito sa diagram na to. So ito yung B natin, so ito, negative 0.10 WL squared. Kung ito naman yung B, same lang yan. So negative 0.10 WL squared. Ayan. Okay, so let's compute. So negative. So negative talaga kasi negative moment yung sa support eh. So we have 18 times 8 squared. So that's gonna give us 0.1 times 18 times 8 squared. That is 115.2 kilonewton meter. And then the moment due to live load, so again, pwedeng ito yung maging pattern natin for live load. Ang lalabas pa rin doon na formula ay 0.10 WL squared. Kapag ito naman, ang lalabas na na moment is 0.1167 WL squared. Actually, mas malaki yun, no? Yung 0.1167. So, mas malaki to. Pag ito naman, it's only 0.05. So, actually, ito ang mag-govern. So, ibig sabihin, ito ngayon yung paggagamitin natin na pattern para sa live load. 11.5. And the formula is negative 0.1167. Negative 0.1167 W live load elsewhere. And that is negative 0.1167 times 11.5 times 8 squared. Okay? And that is 85.8912 kilonewton meter. So therefore, the moment at B, due to dead load plus live load is 201.09 kilonewton meter. And that must be our answer. Okay, so that is letter C. And that's how we solve this problem.